Hello po mga kabambu, good morning. Nandito na naman tayo sa ating channel Manilas Bamboo. At itong ipapakita ko ngayon ay aking kawayan tinik. Actually hindi ito itinanim, no? Talagang purpose ay itanim talaga na permanente. Ito dito ako dati na gumagawa ng propagation bed. Ito yung dating nursery ko, yung area na ito. Dito ako naglilibing dati ng mga cuttings. Kaya mapapansin nyo, lapit-lapit lang nito meron akong ito, bayog. Ito yung bayog. Mga cuttings din yan na inilibing ko. Tapos lumaki sila dito. Kinuha ko yung iba, nilagay sa pot. Yung malaki, hinayaan ko na lang muna. Tsaka dito na rin ako kukuha ng pang propagation, pero hindi na dito, sa ibang area na. Kasi hindi ko na ito ginagamit na area for propagation. So ito yung aking kawayan tinik. Naglibing ako dito ng cuttings mga 2 years ago. Since merong isa na mabilis lumaki, hinayaan ko na lang. Then after 2 years, ganito na itsura niya. Ganda niya, oh. Daming shoots ngayon. 6 sa 2, 3, 4, 5, tsaka meron dun sa likod pang 6. Yan, oh. Merong kahoy dito sa gitna. Ito yung langka, no? Natumba ito sa panahon ng udet. Hindi ko na lang pinutol, hinayaan ko lang muna dyan. So ito 2 years. Ang bilis pala talaga lumaki ng kawayan tinik. Abot na ito ng mga 3, tsaka meron na rin yata abot ng 4 inches ang diameter. Galing nito. Ganda. Tsaka ang dami na. Meron pang 6 na bagong shoots. Merong iba dito. Itong isa buhay pa, pero itong isa yata is patay na. Yan, pati yung isa. Meron pa isa doon na patay na. Anyway, madali lang naman ito mag-produce din ng ibang shoots. Itong kawayan tinik, familiar naman ito sa atin kasi ito yung karamihan ginagamit dito sa atin. Marami ito sa atin. Talagang matibay din, no? Kaya lang dami talagang tinik nito, at saka branches dito sa puno niya. Mas mabuti nga ito at medyo na-maintain natin, malinis yung dito sa baba, yung mga branches, no? Pinuputol natin para hindi tayo mahirapan lumapit, no? Ayan, no? Malinis yan, no? So kapag mag-harvest tayo, hindi tayo masyadong mahirapan. Ito namang mga ito, pwede na to gamitin for propagation, no? Cam cuttings. Yung dalawang yan, meron din ito isa, pwede natin gawin ito for propagation. Meron pa doon sa likod, may 3 puno pa doon sa likod. So yan ang susunod natin siguro pag mag-propagate. Kaya lang ita-transport pa natin, ipabiyahe pa, kasi hindi na ako dito gumagawa ng mga propagules, ng bamboo. 2 years lang tapos ganito na kalaki. Yan, oh. Kung napanood nyo yung isang video ko ng iron bamboo, actually nandito lang, malapit lang yung iron bamboo ko dito sa area na to. Nandun lang yung aking iron bamboo. Yung iba dito, mayroon akong pole bamboo. Ito long internode, bamboo sa long internode.
Akto yan sila, hindi ko yan tinanim na nasa loob yan sila ng seedling bag, tapos lumabas yung roots saka lumaki, kaya hinayaan ko na lang muna. Maganda rin gamitin yan for propagation kasi dati may plano na talaga akong iwanan ito bilang nursery, kaya hinayaan ko na lang yung iba na lumaki dito. Mayroon pa nga ditong Dendrocalamus asper, from seeds po yan. Yan o, saka ito Dendrocalamus asper, binawasan na lang namin, pinutulan namin kasi madilim na dito sa baba. Dami na talaga niyang mga puno, daming mga sanga, binawasan na namin. Yung mga kinuha namin, ginagawa namin seedling, propagule. So balik tayo dito. Kaya pinakita ko sa inyo yung aking iron bamboo. Yun talagang iron bamboo, yun tinalom ko yun 2020 September. Ito walang intensyon na permanent itong nakalagay dito. Kapag i-compare mo siguro yung iron bamboo at saka yung kawayang tinik, isang area lang ito sila, kalapit lang, no? Mga 20 meters lang yung distance nila, so the same lang yung lupa, the same lang yung climate. Pero kung mapapansin nyo, wow, halos magkasing laki na. Isang taon yung agwat nila, or 1 year and 3 months. Kasi yung isa, yung iron bamboo ko doon ay 3 years and 3 months na. Ito na samantalang ito ay 2 years. So masasabi natin na mas mabilis talaga lumaki, mas mabilis tayong makita ng makakuha ng malalaking poles sa kawayan tinik kumpara sa iron bamboo na nakatanim. Abangan nyo, meron din akong ipapakita. Pinagtabi ko yung tanim ko na kawayang tinik at saka iron bamboo doon naman sa probinsya. Hindi ganito yung lupa. Ipapakita ko sa inyo yung comparison baga nila. Dito makikita natin ang bilis niya. In 2 years time, ganito na karami, ganito na kalaki. Tsaka may 6 pa na shoots na kasunod doon, no? So ito yung multipurpose din itong kawayan tinik kasi. Gusto ko ito kasi matibay din, ang daming pwedeng gamitan sa furniture, sa construction, ang dami talaga, no? Dito sa Philippines, ito yung mostly studied yata na species kasi ito naman yung marami sa atin. Marami din yung tinatawag nilang machiko, kaya lang hindi naman yun talagang matibay, hindi rin ideal for construction, hindi katulad nitong kawayan tinik. Kaya ito yung marami ng pag-aaral na ginagawa sa DOST, yung mga universities natin dito sa Pilipinas, marami nang ginagawang pag-aaral dito, marami na ring ginagawa, maraming pinagagamitan nito. So ito yun, siguro mga after 1 year, so dagdag pa yung 6 na yun, plus meron pang tutubong bagong shots, so dadami na talaga ito. At saka malalaki na. Imagine 2 years mayroon ng 4 inches diameter na pole ang makikita natin. So ito lang muna this morning, guys. Sana may natutunan din kayo. Nagkaroon tayo ng panahon ngayon na mag video sa ating mga bamboos kasi bakasyon. So salamat tayo sa bakasyon, marami din akong natutunan pagbisita ko dito sa dating area ko ng nursery. Okay, sige po, maraming salamat po.